ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misa ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagkakuran at ang pagunlad ng mga kaloob na ito. Paspasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Ngayon ay Biyernes, ay 11 linggo sa karaniwang panahon, at ang mamumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Adam Arellano. Sabayan natin ng koro sa pag-awit. Tayo nag-iipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sabayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Purihin natin ang Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, tayo ba'y nagagalak na magkatipon-tipon na ito para magpasalamat sa Diyos. Biyaya niya ng buhay, ng pagkakaisa, ng pamayanan, at higit sa lahat, biyaya ng buhay. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng biyayang ito na tayo tumatanaw ng utang na loob sa Kanya na siyang nagpili sa atin at lahat ng biyaya. Kaya sa pagpapatuloy natin misa, aminin natin mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos At sa inyo mga kapatid, naluha akong nakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal ng Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Tawan tayo ng makapangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin, upang sa pagtupad ng iyong mga pagkakasiyakan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa. Ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita pa sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y may mas mabuting lingkod ni Kristo ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan, at minsay maghapot pagdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasoong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga Hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang mabalaban. Bukod sa lahat ng yan, inaalaala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Pagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kapatid ay tinutulungan sa lahat ng magkagitan. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang magagawa, kayong naaakit, makinig, Kapatid ay tinutulungan sa lahat ng kalimutan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang api, umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Kapatid ay tinutulungan sa lahat ng magkagitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong magpagkop ng kayamanan ay susuta. Dito'y may hinihirang tanga at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip, iputin nyo ay ang kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, matiringlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag ay nasa iyo ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu-Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Afternoon, hindi mo katabi mo sa good afternoon. Kamusta po kayo? Yan, tayo po ay nagagalak, no? Dahil sa wakas, natuloy na ang isa dito sa Dapat de Noche. Palapangan natin ang Panginoon. Oo, talaga napakaganda ng biyaya ng Diyos sa hindi umulan. Ano? Talagang pinahintulutan niya na matuloy ang misa dito sa atin sa Dapat de Noche. No? Kaya napaganda na pagnilayan po natin ngayon yung salita ng Diyos. May isang katanungan na magandang pagnilayan. Ano ang pinahahalagahan natin sa ating buhay? Tanongin mo yung katabi mo. Tanongin mo siya, ano ang pinahahalagahan mo? Sige na, tanongin mo katabi mo. Ano ang pinahahalagahan mo? Pamilya. Pamilya. Ano pa? Buhay. Ano pa? Pinahahalagahan. Yung bank account. Meron ba? Kung meron. Ayan. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Galit sa pera. Huwag tayo mag-impok. Kasi sinasabi niya, huwag mag-impok. Kasabi ba niya na huwag na natin isipin kung meron ba tayong pera o wala. Siyempre, di ba kailangan natin ng pera? Diba? Ano ba ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Kasi minsan, kadalasan, ang iniisip natin ng ating pinahahalagahan ay yung mga makalupang bagay. Yung mga makabundong bagay. For example, ang pinahahalagahan natin ay yung pera. Pero ang pera ay ginawa yan para mabuhay tayo ng merong kabutihan. Kaso, minsan, ang focus natin ay nandoon sa mga kayamanan. Kaya minsan, kapag wala na tayong kayamanan, tayo ay malungkot. Di ba? Tingnan mo katabi mo, malungkot ba yun? Yan iauubos. Di ba? Kapag mga mayayaman, wala naman silang kasiyahan. Dahil kapag sobra-sobra ang kayamanan, di ba? Minsan nawawala sa attention. Nawawala sa focus. Alala ko noong kami ay bata pa. Ang sinasahod ng magulang ko ay sapat na para sa pang-araw-araw na buhay. At masaya ang buhay. Di ba? Masaya ang buhay kahit nakakaraos ka pang sa pang-araw-araw na buhay. Kasi yun naman yung kayamanan. Yun naman yung purpose ng pera. Para ikaw ay may makain, para may pang-provide sa bata, diba? Para meron pang pasok sa pamatikula ng mga bata. Pero di ba, mapapansin natin, kahit lumalaki ang inyong income, lumalaki din ang gastos. Di ba? Bakit ganun? Kasi,
ang focus natin ay nandun sa kayamanan. Hindi yung rason kung bakit tayo may kayamanan. Ano ba yung rason bakit tayo pinagpapala? Para magkaroon tayo ng kasalanan. Para magkaroon tayo ng mapagpalang buhay. At makakaroon tayo ng mapagpalang buhay kung alam natin na ang kayamanan na meron tayo ay galing sa Diyos. Na may purpose ang lahat ng bagay. Tayo ay nagkakaroon ng kayamanan. Ngunit ang higit na mahalagang kayamanan ay yung nagbibigay sa atin ng kayamanan. Kanina, tinanong ko kayo, ano pinahahalagahan natin? Buhay. Napahalagahan natin yung pamilya. Pinapahalagahan natin yung bawat isa. Dahil iyan ay regalo ng Diyos sa atin. O kaya, kung maaalis sa pananaw natin, yung purpose kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo may pamilya, kung bakit tayo pinagpapala, hindi tayo tunay na magiging masaya. Bakit? Dahil nakatuon tayo dun sa blessing, hindi dun sa nagbigay ng blessing. Kaya ano ang pahalagahan natin? Yung blessing na natatanggap natin? O yung nagbibigay sa atin ng blessing? Eh mga minamahal mga kapatid, tayo po ay nagsasagawa ng misa sa kawan upang ipaalala ko sa atin ng Panginoon na nariyan siya sa atin. Amen? Na meron tayong Diyos. Kasi minsan, kapag hindi na natin naiisip ang Diyos, tayo ay nakatuon dun sa mga material na bagay. Nakakalimutan natin yung mga mahahalagang bagay ay hindi material. Ano yun? Pananampalataya, pagkakaibigan, pakikipagkaisa sa kapitbahay, pagtutulungan, diba? Yung peace of mind. Yun yung mga bagay na hindi natin kayang bilhin, pero yun yung mga mahahalaga dahil yun ay bigay ng Diyos. Yung mga minamahal ng kapatid, ating pong pagdilaya, ano ba ang pinahahalaga natin sa buhay? Yung mga material na bagay ba? O yung mga bagay na hindi nakahawakan, pero pangatagalan at panglangit. Ano ang minamahal ng kapatid? Ito po ang paanyaya sa ating Diyos. Gawin natin tunay na kayamanan at Diyos. Siya ang ating kayamanan na hindi na uupos dahil siya ang nagmula, siya ang nagbigay ng lahat ng bagay, ang lahat ng biyaya na ating natatanggap dito sa lupa. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Pagsitayo po tayo lahat. Nahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit ay sa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating mga puso sa kalangitan at ating panalangin, Panginoon, maghari ka sa aming puso. Panginoon, maghari ka sa aming puso. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagpaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga politiko at lingkod ng mamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuoang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamayari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon.
ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Panalangin tayo sa Panginoon. Patimigan ang ating puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga intensyon at pagtingin sa isang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama namin na sa langit, hindi nagbabago kung upas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw naming buhay. Hiling namin sa mga makita ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at narangalan sa ating pinakinabangan at sa buong sampayan ng banal. Ama namin lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Pagkaloob mo kami, huwag at kulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo nasa sa inyong puso at imo. Pinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, kundi ang marapat, ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon sa iyong paglingap at kagandahan loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob, sa hangad mong siya'y iwas mong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kaya kaysa ng mga anghel. Si awit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Santo, Diyos makapangyarihan. Puspos ang walati ang langit at lupang sana. O sana, sa kahitasan. Di nagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kahitasan. O sana, sa kahitasan. Manatiling nakatayo at ilagay na lamang ang kanang kamay sa kaliwang bibig. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Ngayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang alis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kats sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan pa ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niaalay namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong binarapat, tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklog sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ay yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig ng isa nila ng Kristo at ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at paturihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na mahal at iyong Maria, ang Ina ng Diyos, ang pinakalagan sa isa na mga apostol, isa na Ines, ang paglang kakasing at mga banal, isang ganito, alam mo, dito sa ibigay sa iyo. Pag-ibang nawa namin ang pagpupuri sa ikaranan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong sa isip. Sa pamamagitan ni Kristo,
Sama niya at sa kanya ang lahat ng karangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na putos at puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa lahat ng kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyo mo, Apostol, kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at pag-aaming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpapasama ng pagkat, sa kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa kayo. At sumayin. Magbigayan mo kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please, Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos
alis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ibulit natin ating kanang kamay sa kaloob ng Pilipino. Ang patinarat ni Jesus ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Kapalag tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Sanctify me, body of Christ. Take me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. God, I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magsitayo po ang lahat at ilagay ang kanang kamay sa kaliwa at ating kasabihin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maiwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masugdan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang aming siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malubot ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-alinlangan. Banggitin ang mga kahilitan.
Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap sa iyong pag-unlakan. Sa hiling namin, kami laging idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres, nangangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig na iyong pakikiisa sa ganang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa mga magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang minamahal kong kapatid, salamat po sa inyong makikisa sa misang ito, lalo na po ang mga naganda dito po sa Dama de Noche. Palakpakan po natin. Pawan, isa, isikin. Ang minamahal kong kapatid, tayo po ay pinagpapala ng Diyos. Amen? Maraming blessings ang binibigay sa atin ng Panginoon, ngunit pinapaalala sa atin ng Panginoon na sa pagtanggap natin ng mga biyaya natin sa buhay, huwag natin kakalimutan ang nagbigay sa mga biyaya natin sa ating buhay. Kaya sa araw-araw, pasalamatan natin siya. Sa araw-araw, alalahanin natin siya. At sa araw-araw, huwag natin kalimutan na meron tayong Diyos na patuloy tayong minamahal at pinagpapala. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating isa, umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pasalamat kayo sa Panginoon.